Ano daw ang masarap gawin at ano daw ang nakakapagpasaya? Walang iba kundi ang magmarites. Hala, tara, tayo'y makisawsaw sa bagong viral. Bossing, saan ba ako kuha ng panggastos ko? Ngayon po yun ang iniisip ko. Hello guys, what's up? So ito, midnight. Hindi pa ako inaantok. So habang nagpapaantok, magmamarites muna tayo. Magkikisawsaw muna tayo ngayon sa nagba-viral na beneficiary ni Kalingap Ido, si Argel. So yun. So kanya-kanya opinion. So ngayon magbibigay din ako ng aking opinion. So although si Arjin is hindi ko talaga gaanong na subaybayan kasi kadalasan ang focus ko yung yung ibang mga angels. So si Arjin parang hindi sa akin gaano familiar. Pero dahil nga nagba-viral, syempre so yun, nakasagap tayo ng marites. Alam mo yung mga chismosa, di ba? Pag chismosa, yan, pakialamera. So ngayon, makikisawsaw tayo. Hindi naman tayo parte doon, pero syempre, makikichismis tayo para may alam nyo na. So, yun nga. So, pakinggan natin to guys na na live niya. Ito yung sinasabi niya. So, dito sa sinasabi niya, ito yung opinion ko. Saan ba ako kuha ng panggastos ko? Ayun ang sinabi niya, yun ang nirereklamo niya dun sa live niya na hindi naman daw siya madalas ni Edo na nabibidyo. So marami siyang pangangailangan. So sa akin naman, sa part ko lang to. At hindi ko sinasabi na tama ako, kumbaga opinion ko. So, yun nga, sabi nga 'di ba, may rules ang kalingap once na beneficiary ka. So dapat ganito, ganyan. So sa akin din naman nga siguro sa part ko hindi ko sa part ko to, pero hindi ko sinasabi na ito yung tama. At saka, syempre, kung ano yung desisyon ng kalingap, so yun yung tama. Kasi sila yung may alam doon sa roles nila. Para sa akin, kung ako para sa part ko, sa sarili ko, yung ginagawa niya is parang diskarte niya yun eh. Kumbaga tulong niya sa sarili niya. So kung may iba nga rin naman siguro siyang paraan na hindi talaga umasa at alam niya na may mga pangangailangan siya, kumbaga gumawa siya ng sarili niyang diskarte. So which is na siguro sa rules ng kalingap or mali. Pero wala naman silang sinasabi na mali, 'di ba? Or kung sa ibang bashers is mali kasi ganito dapat. So wala akong doon. Wala akong say doon. Ang importante doon kung ano yung say ng kalingap sa bagay na yan. So sa akin, bilang siguro, bilang may pangangailangan, so mahirap nga naman talaga umasa, although sabihin natin na may binibigyan ni Edo or kaya may mga sponsors, ganun. So siguro gusto din niya gumawa ng paraan para sa sarili niya, para kumita pa. Dahil nga siguro baka kinukulang dun sa budget, tsaka may mga pamilya na dapat tulungan, tsaka alam niyo naman pag college, 'di ba? So sa akin na lang siguro kung mali nga yung nagawa niya, wag na lang i-bash kasi yung kasi ngayon dito, yung parang ang nagiging issue is madaming bashers. So binabash siya. So may maraming mga nasasabi tungkol sa kanya. So yun ang nagiging issue ngayon dito para sa akin. Binabash yung ginawa niya na ang daming nasasabi ng iba na ganito. So para sa akin siguro, sabihan na lang. Wag naman i-bash. Kasi syempre, pag binash ka ng binash, lalo kung masasakit yung mga nasasabi, so mahirap na. Di natin alam kung ano yung magiging kahinatnan. Kasi parang si Arjen is parang napakabata pa, 'di ba?
So siguro para sa kanya is wala naman siyang intensyon na kung ano, hindi sa kanya masama yung ginawa niya. So ang iba ang nagbigay ng ibang kahulugan, siguro nga talaga may mali. Pero para sa akin naman, dahil yung intention naman niya siguro is mabuti para naman sa pag-aaral niya at talagang may mga pangangailangan siya. So wala naman siguro masama, hindi naman niya siguro mamasamain kung prangkahin siya, kung sino yung may hawak sa kanya, kaya si Ido. Prangkahin na lang ni Ido, sabihin na lang ni Ido kung ano yung epekto nun doon sa sa rules na ano niya na hindi niya nasunod. So gano'n na lang siguro kasi talaga naman ang pag-aaral ng college magastos talaga yan. So pera pa sa mga tuition fee, may mga allowances pa or ibang pagkakagastusan. Although ang iba nayayabangan siguro or parang may nasasabi na para sa akin naman is maganda naman yung style niya na active siya para sa akin, no. At least ngayon pa lang marunong na siya dumiskarte. Marunong na siya gumawa ng paraan. So yun nga lang nabibigyan ng ibang kahulugan kaya nagiging masama. Tsaka yun nga dahil nga naging part siya ng ng kalingap, may rules na kailangan sundin. So yun parang doon siya siguro napasama. Pero kung sa pagdidiskarte siguro para sa akin okay naman yung ginawa niya. Kasi mahirap nga din naman talaga umasa kung may mga pangangailangan siya, 'di ba? So, ang ano ko lang talaga doon, ang nagkakaproblema lang yung mga bashers. So, diyan talaga nagkakaproblema kasi ang daming bashers, ang daming nasasabi na na naging masama siya or napasama siya. So, yun na lang siguro ang dapat mangyari na pagsabihan na lang, sabihin na lang, ipaliwanag kasi baka hindi sa kanya malinaw or hindi niya naiintindihan. Ang sa kanya, gumawa siya ng paraan. Dumiskarte siya. So, yun nga lang napasama. Kasi ganun talaga yun eh. Minsan, maayos naman yung intention natin. Pero dahil nga sa hindi naman talaga nila alam yung totoong intention natin, tayo lang ang nakakaalam noon, nahuhusgahan yung nakikita lang kung ano yung ginagawa mo. Pero yung totoong intention mo, hindi nila alam yun at hindi nila nababasa kung ano talaga yung intention mo. Yung nahuhusgahan lang talaga natin yung nakikita nila na ginagawa natin. So, yun lang ang masasabi ko. So, sana kay Argel na kahit ganun pa man ang nangyari, wag siya mawala ng pag-asa or wag niya dibdibin yung mga ng bash or may mga nasabi man sa kanya na masama. So ipagpatuloy na lang niya. Ngayon kung talagang tanggap man niya ang pagkakamali niya na may nalabag talaga siguro siya, so tanggapin na lang niya siguro at kung gusto naman niya dumiskarte, magpaalam na lang siguro or ipaliwanag talaga kung bakit niya gusto gawin yun na magsariling vlog. Tsaka sabi nga, hindi naman siguro bawal. So may mga kailangan lang talaga siguro alamin. So bago pasukin yun kasi lalo pa nga party siya ng Kalingap, beneficiary siya ng Kalingap. So may mga dapat talaga siguro siya alamin or malaman para hindi niya malabag yung rules na sinasabi. Pero para sa akin, ito yung masasabi ko, wala akong nakikitang masama kung ang intention niya talaga ay para sa personal niya na pangangailangan, hindi yung may iba siyang intention. So, dahil nga may mga bashers, hindi nating kontrolado yung isip ng iba, 'di ba? So, ganoon na lang siguro, magpasakop na lang siya sa Kalingap. So, magpaliwanag siya, alamin niya kung ano yung mga nalabag niya at kung ano yung mga hindi niya dapat gawin. So, yun na lang ang masasabi ko, siguro yun ang opinion ko sa nangyari ngayon kay Argel na nagba-viral. So, napapag-usapan siya. Kaya ito, ako nakimarites na rin. Nakisawsaw. Yung guys. So, thank you. Opinion ko lang naman po ito. Okay. Good night. Hello guys. What's up? So, ito. Midnight. Hindi pa ako inaantok. So, habang nagpapaantok, magmamarites muna tayo.
Makikisaw-saw muna tayo ngayon sa nagba-viral na beneficiary ni Kalingap Ido, si Argel. So yun. So kanya-kanya opinion. So ngayon magbibigay din ako ng aking opinion. So although si Arjin is hindi ko talaga gaanong na subaybayan kasi kadalasan ang focus ko yung yung ibang mga angels. So si Arjin parang hindi sa akin gaano familiar. Pero dahil nga nagba-viral, syempre so yun, nakasagap tayo ng marites. Alam mo yung mga chismosa, di ba? Pag chismosa, yan, pakialamera. So ngayon, makikisaw-saw tayo. Hindi naman tayo parte nun, pero syempre, makikichismis tayo para alam nyo na. So, yun nga. So, pakinggan natin to guys na na live niya. Ito yung sinasabi niya. So, dito sa sinasabi niya, ito yung opinion ko. So, yun na nga guys, di ba? Yun ang sinabi niya, yun ang nirereklamo niya dun sa live niya na hindi naman daw siya madalas ni Edo na nabibidyo. So, marami siyang pangangailangan. So, sa akin naman, sa part ko lang to. At hindi ko sinasabi na tama ako, kumbaga opinion ko. So, yun nga, sabi nga, di ba, may rules ang kalingap once na beneficiary ka. So, dapat ganito, ganyan. So, sa akin din naman nga siguro, sa part ko sa part ko to, pero hindi ko sinasabi na ito yung tama. At saka, syempre, kung ano yung desisyon ng kalingap, so yun yung tama. Kasi sila yung may alam doon sa roles nila. Para sa akin, kung ako para sa part ko, sa sarili ko, yung ginagawa niya is parang diskarte niya yun eh. Kumbaga tulong niya sa sarili niya. So kung may iba nga rin naman siguro siyang paraan na hindi talaga umasa at alam niya na may mga pangangailangan siya, kumbaga gumawa siya ng sarili niyang diskarte. So which is na siguro sa rules ng kalingap or mali. Pero wala naman silang sinasabi na mali, di ba? Or kung sa ibang bashers is mali kasi ganito dapat. So wala akong doon. Wala akong say doon. Ang importante doon kung ano yung say ng kalingap sa bagay na yan. So sa akin bilang siguro bilang may pangangailangan, so mahirap nga naman talaga umasa, although sabihin natin na may binibigyan ni Edo or kaya may mga sponsors ganun. So siguro gusto din niya gumawa ng paraan para sa sarili niya para kumita pa, dahil nga siguro baka kinukulang dun sa budget, tsaka may mga pamilya na dapat tulungan, tsaka alam niyo naman pag college, di ba? So sa akin na lang siguro kung mali nga yung nagawa niya, wag na lang i-bash kasi yung kasi ngayon dito, yung parang ang nagiging issue is madaming bashers. So binabash siya. So maraming mga nasasabi tungkol sa kanya. So yun ang nagiging issue ngayon dito para sa akin. Binabash yung ginawa niya na ang daming nasasabi ng iba na ganito. So para sa akin siguro sabihan na lang, wag naman i-bash. Kasi syempre pag binash ka ng binash, lalo kung masasakit yung mga nasasabi, so mahirap na, di natin alam kung ano yung magiging kahinatnan. Kasi parang si Arjen is parang napakabata pa, di ba? So siguro para sa kanya is wala naman siyang intensyon na kung hindi sa kanya masama yung ginawa niya. So ang iba ang nagbigay ng ibang kahulugan, siguro nga talaga may mali. Pero para sa akin naman, dahil yung intention naman niya siguro is mabuti para naman sa pag-aaral niya at talaga may mga pangangailangan siya. So wala naman siguro masama, hindi naman niya siguro mamasamain kung prangkahin siya, kung sino yung may hawak sa kanya, kaya si Ido, prangkahin na lang ni Ido, sabihin na lang ni Ido kung ano yung
epekto nun doon sa ano sa rules na ano niya na hindi niya nasunod. So gano'n na lang siguro kasi talaga naman ang pag-aaral ng college magastos talaga 'yan. So pera pa sa mga tuition fee, may mga allowances pa or ibang pagkakagastusan. Although ang iba nayayabangan siguro or parang may nasasabi na ano, para sa akin naman is maganda naman yung style niya na active siya para sa akin, no? At least ngayon pa lang marunong na siya dumiskarte. Marunong na siya gumawa ng paraan. So, yun nga lang nabibigyan ng ibang kahulugan kaya nagiging masama. Tsaka, yun nga dahil nga naging part siya ng ano, ng kalingap, may rules na kailangan sundin. So, yun parang doon siya siguro napasama. Pero kung sa pagdidiskarte siguro para sa akin, okay naman yung ginawa niya. Kasi mahirap nga din naman talaga umasa kung may mga pangangailangan siya, 'di ba? So, ang ano ko lang talaga doon, ang nagkakaproblema lang yung mga bashers. So, diyan talaga nagkakaproblema kasi ang daming bashers, ang daming nasasabi na ano na naging masama siya or napasama siya. So, yun na lang siguro ang ano, ang dapat mangyari na pagsabihan na lang, sabihin na lang, ipaliwanag kasi baka hindi sa kanya malinaw or hindi niya naiintindihan. Ang sa kanya, gumawa siya ng paraan. Dumiskarte siya. So, yun nga lang napasama. Kasi ganun talaga yun eh. Minsan, maayos naman yung intention natin. Pero dahil nga sa hindi naman talaga nila alam yung totoong intention natin, tayo lang ang nakakaalam noon, nahuhusgahan yung nakikita lang kung ano yung ginagawa mo. Pero yung totoong intention mo, hindi nila alam yun at hindi nila nababasa kung ano talaga yung intention mo. Yung nahuhusgahan lang talaga natin yung nakikita nila na ginagawa natin. So, yun lang ang ano, yun lang ang masasabi ko. So, sana kay Argel na kahit ganun pa man ang nangyari, wag siya wag siya mawala ng pag-asa or wag niya dibdibin yung mga ng bash or may mga nasabi man sa kanya na masama. So, ipagpatuloy na lang niya. Ngayon, kung talagang tanggap man niya ang pagkakamali niya na may nalabag talaga siguro siya, so tanggapin na lang niya siguro at kung gusto naman niya dumiskarte, magpaalam na lang siguro or ipaliwanag talaga kung bakit niya gusto gawin yun na magsariling vlog. Tsaka sabi nga, hindi naman siguro bawal. So, may mga kailangan lang talaga siguro alamin. So, bago pasukin yun. Kasi lalo pa nga, party siya ng Kalingap, beneficiary siya ng Kalingap. So, may mga dapat talaga siguro siya alamin or malaman para hindi niya malabag yung roles na sinasabi. Pero para sa akin, ito yung masasabi ko, wala akong nakikitang masama kung ang intention niya talaga ay para sa personal niya na pangangailangan, hindi yung may iba siyang intention. So, dahil nga may mga bashers, hindi natin kontrolado yung isip ng iba, 'di ba? So, gano'n na lang siguro, magpasakop na lang siya sa Kalingap. So, magpaliwanag siya, alamin niya kung ano yung mga nalabag niya at kung ano yung mga hindi niya dapat gawin. So, yun na lang ang ano masasabi ko, siguro yun ang opinion ko sa nangyari ngayon kay Argel na nagbo-viral. So, napapag-usapan siya. Kaya ito, ako nakimarites na rin. Nakisawsaw. Yung guys. So, thank you. Opinion ko lang naman po ito. Okay. Good night.